Hi, ngayong araw, samahan niyo akong pumasyal sa aking local parks. Good morning, nandito tayo ngayon sa tinatawag kong local parks. As you can probably see, itong local parks na tinatawag ko ay ang palayan dito sa aming barangay. Swampy siya sa mga panahong ito dahil tag-ulan, especially sa mga lumipas na mga bagyo. Meaning, patok siya sa mga migratory waders. Actually kahapon maraming waders dito. Ngayon medyo parang kulang sila. I don't know why. Siguro maya maya. Pero meron naman akong mga nakikita. Dahil ang video na ito ay isang birding video, magpo-focus tayo sa pagbilang ng mga species na makikita natin at hindi sa magagandang litrato at video. Although, that said, kukuha pa rin naman ako ng mga ganito, ng mga pictures at video para isama sa vlog o sa vlog na ito. Hindi nyo makikita siguro sa video, pero dyan sa mga luwang na yan ay may mga wood sandpipers. 1, 2, 3, 4. So ang first ibon natin ay ang wood sandpiper. Maraming wood sandpiper dito. Isa sila sa mga pinakamaraming migrants or migratory wader. So, may lumapit na isang long-tailed shrike. Ang pangalawang ibon natin ay ang long-tailed shrike. Very common sila dito. Any time of the year makikita sila. At madaling-madali lamang silang makita. May mga nakita na rin ako mga barn swallow na lumilipad-lipad. Mahirap i-video ang mga yon. Whiskered tern, meron na rin akong nakita. Maraming whiskered terns or kanaway dito sa ngayon. Lalo na noong bagyong Kinta. Meron din tayong naririnig na striated grassbird. Ayun siya. So i-pick off na natin ang striated grassbird. Turturiyok. Ang striated grassbird isa rin common dito. Marami sila, and you can see them any time of the year din. I think Turturiyok ay isang onomatopoeia dahil yung calls nila ay similar sa Turturiyok. Okay, itik na rin natin ang Eastern Yellow Wagtail, uncommon migrant, at least dito sa lugar namin. Little ringed plover, isang maliit na migrant, isang wader, at medyo common dito sa mga panahong ito. Isang lalaking pied bushchat, sipaw sa Tagalog. Ilista na rin natin ang intermediate egret. I believe merong mga both resident at migrant population dito sa Pilipinas.
Java Sparrow with Chestnut Munya. Ang Java Sparrow nga pala ay tinatawag na Mayang Costa sa Tagalog. Ang Chestnut Munya ay Maya or Mayang Pula to distinguish it from other Mayas. Ito ang original Maya at siya ang dating pambansang ibon ng Pilipinas. Dito na tayo sa second stop. Medyo sumulong lang tayo dun sa kanina, pero parehas pa rin itong daan. As you can see, marshy or swampy ang lugar na ito sa ngayon, pero usually at this time of the year may mga pananim na yan. I-check na rin pala natin ang red colored dove. May nakita ko dito kanina sa daan. Nakita ko na yung medyo maraming mga black-winged stilt, pero compared dun sa kahapon, konti pa lamang din ang mga ito. Kasi kahapon nasabi ko nga na hundreds sila, maybe more than 500. Ngayon nasa mga 50 hanggang 100 siguro ang mga ito. Marami pa rin naman sila, pero mas marami sila kahapon. Kahapon they could easily number up to 500 or more. I-check na rin natin ang scaly breasted munya or mayang paking. Ito ang babaeng pied bush shot or sipaw sa Filipino. Sexually dimorphic sila, ibig sabihin magkaiba yung itsura ng lalaki sa babae. As you can see, brown yung babae, while yung lalaki na nakita natin kanina ay black. Brown shrike or yung tinatawag na tarat, common migrant sa Pilipinas. Dumarating sila September at nag-i-stay hanggang April or May. Blue-tailed bee-eater, parik-parik or perik, manunubing sa Tagalog. Medyo common dito sa amin, lalo na sa mga panahong ito. Barn swallow, tinatawag na sibad dito sa amin. Common migrant, marami din sila ngayon, maabot ng thousands, lalo na sa mga kuryente. Bago pa tuluyang maubos yung battery ng aking cellphone at itong camera, magtungo na tayo doon sa Tumbaga. Itutungo na tayo doon sa talagang tinatawag na Tumbaga, yung pinakadulo ng aking local paths. Usually nadadala doon ng tricycle, pero sa ngayon dahil maputik, kailangan natin siyang lakarin. Ito ang dahilan kaya ako nag-shorts, dahil nakita ko kahapon
kailangang tumawid dito. At kaya rin hindi ako nag rain boots. Kanina nakakita na rin ako ng purple heron. Pwede na rin natin siyang i-check. At great egret. Meron akong nakitang common moorhens or Eurasian moorhens dito. Ayan. Hindi nyo siguro makikita pero merong lumipad. I-check na rin natin ang pheasant-tailed jacana. Merong akong nakitang tatlo or apat dito sa malayo. Pangalawang beses ko pa lamang makakita ng jacana dito sa lugar na ito. I-check na rin natin ang black-crowned night heron or lapay sa Tagalog. Nakakita ako ng dalawang juvenile. Merong ibon dito na hindi yata familiar sa akin. I think hindi sila little grebe, although I have to check. Kulay silver yung kanilang tuka, kulay itim yung kanilang kabuuan. And marami sila. Nagkalat dyan sa bandang yan. Iniisip ko na maaaring Eurasian coot sila. At kung sakaling Eurasian coot sila, record yon para sa akin at dito mismo sa lugar na ito. Dinala ko itong dala kong 2x or 2 times teleconverter para mas lumapit yung reach natin at kilalanin yung mga ibon na ito. Pero still I can't ID them properly. Siguro dahil maliwanag dito sa lugar ko. Okay, this one parang ano to, crake. Pero this, meron silang silver na tuka. Hindi naman silver yung tuka ng Eurasian moorhen or common moorhen. Hindi rin nito mukhang little grebe. So siguro i-check ko pa mamaya sa bahay ang identity ng mga ibon na ito. Hopefully Eurasian coot sila kasi matagal ko na rin gustong makakita ng Eurasian coot at lifer siya para sa akin if ever. Okay, this one red yung kanyang tuka, I believe. So masasabi natin isa siyang common moorhen. So kung hindi ako nagkakamali, meron ding white-browed crake. So may mga common moorhen at itong may mga kakaibang tuka. Medyo malayo na kasi sila kaya ganyan, nasa 1000 millimeters na yung focal length natin, APS-C. So talagang malayo na ito. Oo nga pala, i-check na rin natin sa listahan yung Eurasian tree sparrow dahil marami na akong nakita. Although usually hindi ko na pinipicturan yung mga yon at binivideo. Pero kanina may nakita ako sa isang dosena. So i-check na rin natin sila. Purple heron, para lang may video tayo.
tayo dun sa talagang tinatawag naming tumbaga, kung saan hango yung pangalan ng local pots ko. Ayan siya, ilang hakbang na lamang. Maaari na rin natin palang i-check yung wandering whistling duck. May nakita ako sa lumilipad. Again, hopefully mapicturean natin. I-check na rin natin yung Philippine kukal. May nakita akong isa. I-check na rin natin yung little grebe. So unfortunately naglolobat na itong aking mga dalang gear, yung cellphone at yung camera. Siguro kailangan kong bumili ng additional para sa mga vlogs na tulad nito. So kailangan ko na magmadali. Gusto kong makita kung ano yung pwede natin makita pa doon. I-check na rin natin ang olive back sunbird. Naririnig nyo naman siya, nandyan siya sa, ayun, nakikita ko siya. Idagdag na rin natin sa listahan yung mga pied trailer, yellow vented bulbul, Pacific swallow, at Philippine pied fantail or yung tinatawag na Maria Capra. Nakita kong lahat dito sa lugar na ito. Common kingfisher, bihira ko lang siyang ma-video, kaya kahit paubos na yung battery, binidyo ko pa rin siya. Siguro siya na yung huling mabivideo ko. Pwede na rin natin i-add sa listahan yung clamorous red warbler at saka bank swallow. Nakakita ko ng dalawang bank swallow, hindi ko napicturan, pero I know them kasi nakakita na ako noon dati. This is a striated heron, and this is only my second time to see one here. Common sandpiper. This also only the second time na nakita ko siya rito sa local pots ko. So yung sumasagot na yun, ayun siya, ay isang golden bellied peregrine. Dalawa sila, I can see two of them. Lagi silang nandito sa punong ito. Sad to say, kailangan ko na talaga magpaalam. Kailangan ko nang tapusin itong vlog natin dahil parehas ng lobat ang aking camera at maging itong aking ginagamit pang video. Siguro mag-i-stay na lang muna ako dito at gagawin ko, ililista ko na lamang yung mga additional species na makita ko. In fact, isama na rin pala natin sa listahan yung barred rail, isa sa mga tinatawag na tikling. Nakita ko siya dito kanina lamang, point blank. Hopefully nagustuhan nyo itong aking video. This is my first full vlog at marami pa tayong mga birding adventures na pagsasamahan dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa kung saan ako madestino. Hopefully i-like nyo itong video and please subscribe na rin sa aking channel. Maraming salamat and bye bye.